Punyeta, bigat. Mabigat talaga. Parang itong motor na to. Alam ko na kung ba't ka binenta. Testing na suspension. Ba't ganito to? Pag sumipol. Ayan, you don't was here, was there, ha? Yung torque. Sige, ulala. Power. Yung power, nakakalunod. So alright mga Siwa Nation, bumalik na tayo sa normal na buhay. Tapos na yung endurance, tapos na yung mga motor show. Dito ulit tayo sa ating shop na laging busy. At ito ang ating bagong laruan ngayon. So kung familiar sa inyo tong CH2 na to, walang iba kundi kay Mr. JTV Katagumpay ito. Start ng ating bagong big bike, the 8 million followers big bike natin. Siyempre, welcome sa Team Katagumpay Family, Bayani. Sarap! Ito pinost niya, akong kumuha dahil alam ko na mas mahalagaan ko to dito. At it's about time, no? Namiss ko rin magmaneho ng mas malalaking motor. So liter bike naman tayo with supercharge. Tara, kwentuhan tayo. Ano ba yung una kong mararamdaman dito? Parang itong motor na to. Alam ko na kung ba't ka binenta. Grabe ang lakas. Nalula ako dun, ah. Parang GSX S1000 na hinaluan ng MTU9 yung torque nun, ah. Bigat sa katawan kahit ako nalunod. Matagal na nag-i-exist tong motor na to, eh, pero ngayon lang ako nakapag-drive na to. Pinapahiram ako noon pero hindi ako confident, eh. Actually hanggang ngayon kinakabahan ako gamitin to dahil nakaka-insecure yung size nito. Masyado tong malaki at mataas. Pero yung taas, before ko siya ni-lowering link, kung napanood yun doon sa video namin, 1 inch lang, sir. sige, lower mo na yan. Abot ko na to, nadadrive ko na to, eh. Nadala ko na nga ng Tagaytay, eh. Kaso yun nga, hindi ako ganun ka-confident sa kanya. Kaya ni-lowering link ko ng half inch. Ngayon medyo nagkaroon ako ng konting confidence. Pero as usual, ganyan din naman ang ginagawa ko sa iba kong motor. Naka-lowering link muna sa umpisa. Tapos pag na-master ko na, binabalik ko rin sa stock. Tapos sumunod, ginamay-gamay ko pa yung timbang nito. And strangely and amazingly enough, pag naka-steady siya, punyeta, bigat. Mabigat talaga. Pero pag umaandar siya, okay siya. Magaang. So ibig sabihin, kung maliit kang tao para makontrol mo to, aasa ka nang aasa sa acceleration, sa silinyador. Kasi pag nagkasinon siya ng silinyador, umaandar, doon siya gumagaang. Doon mo siya mapipihit-pihit. Pero kung gagamitin mo lang yung binti mo rito, unless kung mga 6-footer ka, kaya mo yan. Shit. Ang lapad ng ano niya, insim. Ano ba yung insim? Yun po yung pagitan ng legs at upuan. Yung insim. Ito papalaban talaga ako rin sa singitan, ah. Ang laki ng motor na to. Yung seat height niya hindi ganun kataas. Pero yung insim, ang lapad. Ngayon, testingin naman natin siya sa lubak. Medyo matigas nga siya. Matigas nga siya. Swerte ko na din sa kalsada namin na to. Pag ako nag-test ride ng bike kompleto, may traffic, tapos may testing ng suspension. Ba't ganito to? Pag sumipol, ayop. Ayan, you don't was here, was there, ha? Woo! Napakasalbahe ang motor na to. So ano nga bang reason kung ba't ngayon lang tayo kumuha nito ng CH2, even though na noon pa man dapat meron na si Boss Arch nito? First is experience ko, ha. Pag bumili agad ako ng motor na modelo,
Wala naman agad accessories na lumalabas eh. Wala rin akong ginagawa doon sa motor. Di ko rin may content, di ko rin may upgrade. So walang sense para sa akin bumili ng mga brand new bike. Unless kung pang personal ko. Pang personal ko syempre, oh. Second is, lagi ko tinatanong yung sarili ko, ano ko yung ganito kalakas na power? Ayun, kung ganyan lang din naman ang buhay ko. Tapos di ko rin naman ito magagamit sa long ride dahil syempre alam naman natin mas pipiliin natin yung Tracer. And third, hindi pa ako ganun ka-confident sa kanya. Honestly, natatakot ako rito sa motor na to eh. Lalo na nalaman ko supercharge. Sige na, mabilis ako magpatakbo. Pero syempre, you get only one life. Kaya dapat pipiliin mo yung motor na wawaswasin mo, kaya yung kakamutihin mo. Hindi yung medyo alanganin ka doon sa motor tapos doon yung kakamutihin mo. Patay tayo sa'yo. Confidence is always the key. Hindi ka confident, pakabait ka na lang. Lit ng kabig, hayop ka. Isa kang elepante. Pero abot ko siya. Kayo magano dyan, huwag kayong basher dyan. Abot ko siya. Abot ko siya, pero yung ginagamit ko technique na one legs lang. Abot ko siya. So sa buttons, ano ba ang dapat natin pag-usapan dito? Hindi ko pa alam yan, pero alam ko may cruise control to. And amazingly, napansin ko, di siya ganun kainit ha. Wala pa akong nararamdamang init ha. Na-expect ko mainit to, supercharged to ha. Wala pa akong nararamdamang init. Wala pang init. Salbahin no exhaust na to. Alam ng buong bayan parating ka ako. Pag mayabang owner, kawawa motor. Masarap i-bomba eh. Skyway na. Wala nang sagabal. Kinaya ko naman siya sa traffic sa awa ng Diyos. Medyo maliit yung kabig, una ko napansin. Size, nakaka-insecure yung size niya. Power, fucha, yung power nakaalunod. Hindi joke time yung supercharge dito. Kasi ang dami ko napapanood na vlog, mga foreigner vlog, na pinagtatawanan nila yung ZH2. Kasi why put supercharger sa already mabilis ng motor? Kasi ang makina nito ay parang C1000 to, alam ko eh. Halos parehas. Yung concept itself parehas ng makina ng C1000. Ngayon, nilagyan pa ng supercharge. Pinagtatawanan yun sa stage. Bakit? Pang kotse lang yun. Useless naman daw. Bakit ba? Kaya ng Kawasaki. Tsaka, nung naramdaman ko siya ngayon, parang hindi na talaga kailangan niya ng supercharge. Pero nilagay yun, hindi dahil kailangan ng motor. Hindi, yun yung fun factor ng motor na to, na kung wala yung supercharger na yun, it will be just an ordinary motorcycle para sa Kawasaki. Kaya nilagay nila yun doon. So yun yung fun factor, diba? Well, sa States yun iba naman ang usapan dito sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, ang daming vlogger na nagkaroon nito at talagang napakitang na-enjoy talaga. Share ko na lang talaga sa inyo experience ko. Tara nga, paano nga ba ito ulit? Yan. Okay na ba? Ayun. Hold nyo hanggang 55. Fourth gear, 56. Dagdagan natin konti. Ayan. Safety. 60. Kahit mag-no-hands tayo. Tracer 9GT. Pag nag-no-hands ako, kaya kong magtali ng helmet. Kaya kong magawa ng kung ano. Dito kailangan ko i-control constantly yung motor. Sa Tracer 9GT, hita ko lang, nililigo ko na eh. Dito, nung bili ko yung motor, tingnan yun, nakapanik ako. Parang may pabalik ko siya. Sige, cruise control. Huwag na natin pag-usapan yan, alam nyo na yan. Hindi na bago yan. Auto blip, quick shifter, alam nyo na yan. Lahat ng motor ko nakaganyan. Pero, napansin ko rito sa Kawasaki, mas smooth yung auto blip niya. Yung quick shift and auto blip niya, mas smooth. Given na alam ko magiging magaspang tong makina na to dahil alam naman natin supercharge, may dagdag power, tapos ang laki pa ng makina, kaya hindi ko in-expect na ganun ka smooth. Quick shift, good job on that part, magaling. Side mirror, yan, ayoko pa trip, papalitan ko ganyan, ang pangit ng stock. Windshield, yun din, napansin ko, kawawa ang gagamit nitong hindi malakas ang loob. Kailangan dito buong dibdib, kahit kamo, pucha, halos walang lalagyan ng windshield. Kung magkaroon ng lalagyan ng windshield, kailangan mo pa rin yung buko.
para hindi ka tamaan. Dito parang kahit yumuko ka, wala. Sasapulin ka nito. Sa experience ko sa motor, mahirap i-top speed to dahil ganito. Kahit may steering damper, you have to have a nerve of steel para tumakbo ng 250 sa hangin. Sa sports bike nga, nakakatakot na eh. 250 to 300, nakakatakot na. Ito pa kayang siya. Naked na naked. Merong aftermarket, yung katulad nung kay Norbin tsaka kay Hiromoto, pero ang pangit tignan sa motor eh. Yung motor ng aming boss. Pakilala ko muna boss, ang pangalan niya Ang pangalan niya ay Clap Clap. Clap Clap. Yun lang, medyo off. Parang limited yung capability nito na magpapogi at magpaganda or i-represent yourself sa gamit accessorization, di ba? Baga konti accessories nito. Sa bang timbang. Oh, yan, timbang. Alam ko, hinahanap ko yung timbang. Oh, mabigat. Huwag yun ang pangarapin. More than 220. Alam ko, 240 yata to. kgs, mabigat. Huwag na kayong mag-asam pa. Pero pag umandar siya, lintik. Alam mo, naka 4R ka. Lintik sa gaang. Yun siguro yung dala nung lightweight chassis niya. Naging flexible yung motor. Pag flexible kasi yung motor, doon mo mararamdaman yung gaang. Bakit? Hindi siya pumapalag. Every gesture ng katawan mo, kung saan mo siya ilin, di liko. Kasi flexible yung chassis niya. Naka-tubular chassis to eh. Yung para sa KTM. Hindi siya iliko, sa totoo lang. Pero kaya siya mabigat dahil yung makina nga naman. So pag stationary, ramdam mo yung bigat ng motor. Pag umaandar, walang bigat yung motor. Bakit? Tumutulong yung hanging chassis. Nakahanging lang to eh, yung makina nito. Walang salo sa ilalim. Yun yung maganda doon. Ibig sabihin doon, yung timbang doon, kung saan mo ibabato yung motor, yung ibabaw, yung top weight, susunod yung bottom weight. Kasi nakahanging lang sa ilalim eh. Wala siyang bracket, walang brace, walang platform na kailangan bitbitin uli yung chassis. Ang galing. Kaya lintik ang gaang nito. Tapos in terms naman of torque, yung torque, sige, ulala! Susubukan kong gamitin yung nararamdaman ko ngayong experience through my words. Power, paano ba i-explain ang power ng CH2? Para siyang liter bike, yes. Alam nyo naman ang mga liter bike, may delay yan. May delay ang power niyan. Hindi nyo nararamdaman from the get-go. Unlike ng 333 engine, yung mga MTs, yung anything na 3-cylinder, ramdam nyo yung torque every twist of the throttle. Magkaiba, di ba? Pero sounds alike. What if pagsamahin mo yung dalawang yon? Hindi dahil sa tunog ng inline 3, kundi sa tunog ng inline 4 at power ng inline 4 at kunin mo yung torque ng inline 3. O, di ba? Lupit, no? So, ganun yung nararamdaman ko sa kanya. Bakit kamo kaya kong sabihin yung ganun? Kasi nga po, meron po akong MT-09 at nagkaroon din po ako ng mga inline 4 na motor. Experience ko, pag inline 4 may delay. Pagdating sa mid-range, doon lumalabas yung power. Kahit yung Z1000, most torqueous Japanese liter bike, sabi nila. Pero, hindi siya katulad ng MT-09. Yung MT-09 na pag piniga mo, parang kargadong Mio na 180cc. Ganun kagalit yung torque na yun. Yung torque na yun, palakihin mo, pahabain mo, padiinin mo pa, tapos lagay mo sa liter bike. Yun yung power na to. Kumbaga parang yung ina-expect mo na maiksing primera, segunda, tercera, ang haba sa motor na to. Ang third gear nito, napapaabot ko na agad ng 160. Diba? Hindi ko sinasagad yung RPM ko nun ha. Nahayaan ko lang siya ng between 6,000. First gear top speed alamin natin yan. So, pero third gear, tapos between 6,000 to 4,000 RPM, nag-shift na ako. Yun yung naabot ko, 180, 160 sa third gear. Ibig sabihin mahaba gearing. Kaya nakakalunod eh. Kaya nadadama mo yung torque. Hindi katulad pag early shifting, busy ka. Okay, balik tayo sa usapan. Basta lintik ang tulin nito. Hindi ko pa nasasagad yung top speed nito. Siguro panoorin na lang natin kala Reed. Pero knowing Reed, ba't niya ikikip tong motor na to kung dito maliksi? Maliksi to, matorque. Yun yung supercharger niya. Yun yung missing key element ng C1000 para maging mas exciting na motor. Kaya pala sabi ni Jay, yung binenta niya sa akin to, ingat ka dyan ha, napapaaway ka dyan. Totoo nga, mapapaaway ka rito, lintik to. Masyadong malakas, masyadong maingay, masyadong mayabang ng motor na to.
Tayo ngayon dito sa 01 Moto Caloocan. Pauwi na tayo. Maulan. Ngayon matetest drive natin ng CH2 sa ulan. So ano nga ba dapat expect natin pag maulan? Syempre mag-i-steam ang makina. So dapat mas magiging mainit ang ride natin ngayon. Ngayon malalaman natin kung totoo nga ba yun. Experience ko na yan sa big bike pag maulan, nag-i-steam out yung engine. Yung steam na yun yung tumatama sa legs, kaya mainit. Syempre naka Rosso 2 na to. Hindi na question dito kung makapit pa to. Hindi. Actually makapit to kahit uulan. Tsaka tingnan natin kung yung fender niya ba sa likod sa stock maputik. Majority ng fenders ng mga big bike ngayon forma na lang nagpuputik din talaga, tumatagos medyo stiff ang kanyang suspension. Dudulas kaya ako? Palagay ko hindi, maganda gulong niya to grabe pala to, nakasubsob din pala to kahit naked bike, no? Kaya pala majority na nakikita ko nito gumagamit. Pag tinitigan ko, pag pinicturean ko sa unahan, para sila mga bulldog, nakabukol yung likuran nila. So alright mga C1 Nation, no? Magtatanong kayo bakit nga ba kumuha si Boss Arch ng CH2? Hindi dahil sa power, hindi dahil kailangan ko na mas malakas ng motor, kasi alam nyo naman busy na tayo lately. Hindi na tayo makapag-ride ng mga Sunday ordinary. Talagang kailangan natin ngayon is pukpukan sa trabaho. Kaya kung kinuha tong CH2 ni Jay, hindi para pang racetrack or pang motovlog. Siguro pwede sa motovlog, pero ang pinaka-reason ko ba't ko kinuha to, kasi nagde-develop kami ng mga sarili naming exhaust ngayon, tsaka pipings. Ang pinaka naisip kong pinaka masarap testingan ng tambucho in terms of tibay is itong CH2, kasi bubugbugin niya talaga yung mga tambucho. Supercharged to, lakas nito Kaya ako bumili nito para maging tester ng mga ginagawa namin prototype na exhaust ngayon, para malaman namin kung kakayanin ba yung mas maliliit na motor. Kung sa CH2 nga bumigay na siya, sa maliliit na motor pa kaya. So yun yung reason kung ba't may CH2 tayo ngayon. Siguro in part na lang din dun yung makapag-content ako, pero yung para pang racetrack, hindi yata ito maganda pang racetrack, dahil unang-una meron akong CX4RR. Yung pang long ride, Boss Arch, hindi ko rin siya gusto pang long ride. Kasi bakit? Nagbago na yung pananaw ko. Dati kasi ang pananaw ko sa long ride lang. Ngayon gusto ko pa long ride ako, magpapahinga ako. Long ride na nga ako, nakakapagod pa yung motor ko. Hindi, magtrabaho na lang ako. Ayan, nandyan ang Tracer 9 GT natin. Doon natin siya ginagamit. Para pagdating ko naman sa venue, sa location, na-enjoy ko talaga yung yung pinupuntahan namin at yung bakasyon. Isa sa reason kung ba't bigla akong nag-impulse buy sa CH2 is bihira kasi ako bumili ng second hand ng motor, mga C1 Nation, kasi maselan nga ako. Diba? Tsaka ginagamit ko kasi sa shop kaya dapat maganda lagi. Ngayon, ba't ako bumili ng second hand? Kasi nga naman, kaibigan ko yung nagbebenta at kilala ko yung history ng motor. Actually, nakuha ko sa kanya to ng 800 odo lang or 700 odo. At alam ko kung kailan niya pa to ginamit. Yun yung tumambay pa yung grupo namin sa Santa Rosa, Laguna. Doon niya lang ginamit yun, kaya naka 800 yun, tapos konting libot-libot. Kaya alam ko hindi to gamit na gamit. Nung pag-start ko nga rito sa shop namin, umusok yung tambucho, akala ko sira. Yung wala, puro alikabok. Kaya shoutout sa'yo, Mars. Kawawa motor mo sa'yo na alikabukan. Enjoy natin to sa shop, diba? Para makapag-develop pa tayo ng mas malalakas na muffler. Tsaka yung elbow kasi namin ngayon. So yun, kung nakita nyo yung muffler na kinabit namin dito nung Team Graffiti Moto Show, sarili po namin gawa yun, yung muffler na yun. Ayan, custom made po namin yun. Sinadya namin para sa CH2. Ang laki ng diameter nun para dito talaga. Hindi na namin inisip kung para sa performance pa ba o hindi na. Kasi hindi mo kailangan ng performance sa CH2. Masyado nang malakas to. Hindi ko na inisip yung masusungaw, hindi na. Basta tumunog ka lang maganda. Kaya ka nga nag-supercharger para magpatunog. So yun yung goal ng muffler na yun. So available na yan para sa CH2 ninyo. Siyempre kinabit na namin dito sa CH2 ni Jay. Ngayon naka-hesitate nyo muli siya. Binalik ko lang para may vlog at mapakita sa inyo. Pero nagamit na namin to. Naikabit na namin yun, yung muffler na ginawa namin, sarili namin gawa, diba? Ang CH2.
Yan yung reason kung ba't marami akong motor. Kasi sa mga motor na yan, doon kami nakakapag-aral kung ano yung mga dapat namin gawin. Nakapag-testing kami, nakapag-ride kami, nalalaman namin yung do's and don'ts, tsaka pros and cons ng mga motor. Yun nga, yung mga issues niya, ano ba yung mga laging nasisira, ano ba yung mga laging kailangan i-maintain. Doon namin nakukuha yung mga learnings namin kasi marami kaming motor na manikin na pwedeng pagpraktisan. Kaya huwag kayong mag-alala in terms of pagpapagawa, pag sa amin, kasi kung ano yung motor na dinaanan ko, malamang sa malamang, kaya namin yan. Minsan nga lang, syempre sumasablay, pero hindi naman tayo perfect. Kaya meron tayong customer service para mag-deal para sa lahat ng ganyang problema. Hindi naman natin dinitinay yan nangyayari yan. Pero hanggat kaya namin ayusin, kahit puntahan namin kayo sa bahay ninyo, gagawin namin yan. Basta makipag-usap lang kayo ng maayos. Diba? Yan ang reasons kung ba't tayo nag-CH2. Hindi siya pang personal, more on the business side. Kasi kung pang personal, yung CX-4RR ang gustong-gusto ko. Bakit ka mo? Yung power nun, tsaka excitement nun, saktong-sakto lang in a safety limits. Ito kasi, pag yung power nito, tsaka yung performance nito, in-enjoy mo, yari ka talaga rito. Masyado tong malakas. So that's it for this episode, mga Siwa Nation. CH2, in-introduce ko na sa inyo. So sa mga loyal customers namin, abangan nyo na, magkakaroon na tayo ng sarili natin exhaust. Laya tatandaan, mga Siwa Nation, sa 01, kayo number 1.